For years, this rock right here has been a doorstop at a barn on the west side of the state. Knows a lot about rocks and gravel. He spent 50 years with the Kent County Road Commission. But one rock he's held on to for over 30 years, and it's out of this world. 30 years niyang ginamit ang bato na ito para ipangkalang sa kanyang pintuan. Pero nagulat siya nang malaman niya na hindi lang pala ito basta bato. Maligayang pagbabalik kaibigan. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang kwento ni David Mazurek na kung saan meron siyang nakitang bato at dahil dito nagbago ang kanyang buhay. Pero bago natin simulan ang lahat ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Bumalik muna tayo sa nakaraan. Taong 1988, may isang taong nagngangalang David Mazurek na kung saan bumili siya ng isang malaking lupain para gawing farm sa Edmore, Michigan. Habang inililibot ng may-ari si David, may nakita siyang isang kakaibang bato. Noong una ay hindi niya muna ito pinansin, pero dahil sa kakaibang itsura nito, binalikan ito ni David upang kunin. Dahil sa kagustuhang malaman ni David na kung bakit may ganitong uri ng bato sa farm na ito, agad niya itong tinanong sa may-ari at hindi naman ito nag-alinlangang sumagot. Kinuwento ng may-ari na noong 1930s, may isang meteorite na nag-crash o bumagsak sa kanilang farm. Dahil daw sa pangyayaring iyon, pinuntahan ng iba't ibang tao ang kanilang farm at doon may nakita silang isang malaking crater. Hinukay nila ito ng ilang oras at yun nga, nakakita sila ng isang bato na may bigat na 22 pounds at ang bato na nakita nila ay mainit-init pa. Dito ay namangha si David, kaya naman napagdesisyonan niyang isama na sa bibilhin niyang lupa ang nakita niyang bato. Dito ay ginamit ni David ang bato upang pambukas ng barn door at iniiwan niya lamang ito sa loob. Makalipas ang mga buwan, napagdesisyonan ni David na lumipat ng bahay at dito ay sinama niya ang bato at ginawa niya naman itong pangkalang para hindi magsara ang pintuan. Taong 2018 naman, nagkaroon ng meteor shower sa Michigan. Lahat ng nahuhulog o mga nakikita nilang meteor ay pinagbibili nila bilang specimen at kumikita sila dito ng malaki. Nang marinig ni David ang mga usapan patungkol sa pagbebenta ng meteor, napaisip siya kung totoo bang meteor ang hawak niya at magkano ang halaga nito. Kaya naman lumapit siya sa kaibigan niyang geologist at inirekomenda naman siya kay Dr. Mona Cervesco, isang geology professor sa Central Michigan University. Noon kapatid, marami na siyang ineksamin na bato ngunit walang pumasa sa kanya. At yun nga, nang pumunta si David dito, unang kita pa lang ni Dr. Mona Cervesco, alam niya na kaagad na tunay ang meteor na daladala nito. Dahil ito ay mabigat at metallic rin, meron itong 88.5% iron at 11.5 nickel. Dahil dyan, napagdesisyonang dalhin ang bato sa Smithsonian Museum, Washington DC para kumpirmahin ang mga nakuhang impormasyon ni Dr. Cervesco. At yun nga, makalipas lamang ang ilang araw, kumpirmado na ang hawak ni David na bato ay isang meteor. At ayon pa kay Dr. Cervesco na ang 22 pounds na meteor na pagmamayari ni David ay ang ika-6 sa pinakamalaki na nakuha sa Michigan at nagkakahalaga ito ng $100,000 o humigit kumulang 4.8 million pesos. Ganyan po kamahal kapatid ang batong iningatan ni David sa loob ng mahabang panahon. Pwede niya itong ibenta sa mga kolektor o di naman kaya sa mga museo upang ipang display. Kung si David Mazurek ay nakakita ng isang meteor, ibang klase naman ang natuklasan ng minerong ito nang mahukay niya ang isang malaking bato. Isang kakaibang bato ang kanilang nakita, ngunit nang ito ay baliktarin, laking gulat nila dahil sa kakaibang bagay na meron sa loob nito. Ang lalaking makikita mo ay si Sean Funk at ito ay nagtatrabaho sa isang minahan kung saan naguhukay sila ng mga lupa. At ito rin ang isa sa pinakamalaking kumpanya ng enerhiya sa Canada.
ang pagtatrabaho dito ay madali na lang para kay Sean dahil ilang taon niya na rin itong ginagawa. Iba't ibang klase ng mga bato, lupa, oil ang kanya ditong nakikita. Sa araw-araw na nagtatrabaho si Sean ay wala namang naging kakaiba hanggang sa isang araw, inutusan siya ng kanyang amo na sa itaas naman siya maghukay at doon umakyat si Sean. Habang naghuhukay si Sean, may napansin siyang hindi tama dahil ang mga batong nalalaglag sa kanyang excavator ay kakaiba. Kaya naman napagdesisyonan niya itong babain, ngunit naisip niya na baka isang bagong bato lang ang kanyang natamaan. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain hanggang sa may natamaan ulit itong isang matigas na bagay. Bumaba si Sean sa kanyang excavator para i-check kung ano ang bagay na iyon. Nakita niya ang isang malaking tipak ng bato. Pinagmasdan niya itong mabuti at bigla siyang kinabahan dahil sa tinagal-tagal niya sa kumpanya na ito, ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng bato. Nilapitan niya ito at hinawakan para kilatisin kung ano ang nasa loob ng bato at napagtanto niya na hindi niya ito kayang mag-isa. Kaya naman tumawag si Sean ng iba pa niyang mga kasamahan, ngunit walang sumagot sa kanya, kaya naman mag-isa niya na lang itong tiniktik. Maingat niya itong ginagawa dahil alam niya na sa isang pagkakamali niya lang ay maaaring masira ang bagay na kanyang nakita. Napansin ng mga taong nasa site na kasamahan ni Sean na may kakaiba itong tinitibag, kaya naman nagpasya silang akyatin si Sean at laking gulat nila nang makita nila ang bato na iyon. Pinagtulong-tulungan nila itong tibagin hanggang sa makuha nila ang pinakabato. Nilagay nila ito sa bandang gitna at kinuha ang isa sa mga excavator para buhatin ito. Ngunit nang iangat nila ito, nabasag ang bato sa gitna. Gumuho ang pangarap ni Sean na makatuklas ng kakaibang bagay. Ngunit ang bato na kanyang natuklasan ay dinala pa rin sa isang museo at pinag-aralan ng mga eksperto, at nagulat ang mga ito dahil ang bato na nahukay ni Sean ay isang dinosaur na nabuhay milyong taon na ang nakakalipas. Dahil dyan, pinangunahan ni Mark Mitchell ang pagsasaliksik sa bagay na natuklasan ni Sean. Unang kita pa lang ni Mark Mitchell sa bato na manghana ito ng sobra at hindi na makapaghintay kung kailan niya sisimulan ang pag-research dito. Alam mo ba kapatid na Win na gumugol si Mark Mitchell ng 6 na taon matuklasan lang ang nakapaloob na fossil sa bato na ito. Tinatayang nasa 110 million years old na ang fossil na ito at ito ay isang dinosaur. Anong klaseng dinosaur naman ito? Ito ay tinatawag na Nodosaur na maihahalin tulad din sa Ankylosaurus. Ang Nodosaur ay ang malaking bersyon ng Rhinoceros. Meron itong habang 20 foot long or 6 meters, may bigat na 1.5 tons at isa rin itong herbivore na nabuhay noon pang 110 million to 112 million years ago during Cretaceous period. Meron itong makapal na balat, mga patusok sa likod at may maiksing buntot at nakakatakot ang itsura. Sa tagal ng panahon, hindi ito nasira dahil ang lupa kung saan ito nakuha ay mayaman sa mineral at nagawang panatilihin ang dati nitong itsura. Noong malaman ito ni Sean, laking tuwa niya dahil naging parte siya ng isa sa pinakamalaking discovery dito sa mundo.